Marami pong salamat. Pwede ba nating palakpakan minsan pa ang Panginoong Diyos? Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Nakaka-excite po ba ang presence ng Panginoon? Amen. Salamat at hindi pinagdadamot ng Panginoon ang kanyang presence as we worship Him in spirit and in truth. Sa mga bisita po na naririto, kami po ay may inihandang free coffee. Just approach our workers dyan po sa lobby. And of course, bago po tayo tuluyang magsimula, pwede ko po bang imbitahan ang bawat isa na batiin ang iyong katabi ngayon. Sabihin sa kanya, na-miss kita ulit. Yan. Sorry na lang sa walang nami-miss. Praise the Lord. Siyempre naman, hindi lang ang ating katabi ang ating na-miss din natin ang ating Panginoong Diyos. Amen? Praise the Lord. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po, sa mahabang panahon na nakikita po natin as we observe this world, ay makikita po natin ang iba't ibang uri ng pagbabago. There are really changes, no? Maging ang ating panahon, dati ay simple tag-ulan at tag-araw. Pero ngayon merong La Nina, meron pang El Nino. No? Kakaiba na po ang mga pangyayari sa ating daigdig. Dati, bago ka makapag-communicate on the other parts of the world, it would take 1 month at the minimum. No? Pero ngayon, in real time, you can talk to them. Tama po ba? Yung mga maliliit na bata ngayon mga nagsibinata na. Yan. Yung mga binata noon, nagdalaga na ngayon. No? Joke lang po. Siyempre, lahat ay nagbinata at nagdalaga, and then nakapag-asawa, nag-settle down. And of course, darating din kayo sa punto na kukulubot. Yung iba, kakalbo. Pag hindi ka nakalbo, mamimili ka lang puputi ang buhok or makakalbo. Changes. Ganun po talaga yon. And speaking of, social media, minsan ako po ay nag-search ng word. No? Sabi ko, ano kaya ang itsura ng panahon na ito? Siyempre, nung unang panahon, ganito ko po nakikita ang isang diwata. Tama po ba? Malapor sila ng kutis. Napakaganda ng kanyang kasuotan, ng kanyang buhok. Ayan. Well, of course, sa standard natin, sa standard ko, maganda yun, Ewan ko sa standard po ninyo. Meron ang standard ay mukhang exotic, okay lang naman din po yun. It doesn't matter, anyway. Pero, kakaiba, Hindi na po ganyan ang lumalabas. Hoy, inaabangan. Eto na siya ngayon. With all due respect to the person, no offense meant. Yan na po talaga, gano'n na po siya kasikat sa ating panahon. Hoy, sobra ka namang follower, Mihirit pa ng hahaha. Anyway, gano'n po talaga. It changes, Walang hindi nagbabago sa ating, sa mga pangyayari sa buhay natin. Pero alam niyo po ba, alam niyo ito, sa kabila ng nagbabago ang lahat, damdamin, puso, pananaw, klima, maging ang ating physical na kaanyuan, merong isang hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon at magpakailanman. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Amen. He doesn't change all throughout the history. Today, we will be talking about that God, how He meddled, how He intervened in the lives of the people. Na parang wala, pero meron. Amen ba tayo ron? Pakisabi nga sa katabi, akala mo lang wala, pero merong Diyos. Yan. Hayaan po ninyong basahin ko sa inyo ang aklat ni Esther, chapter 10, verses 1 to 3. There are only 10 chapters at ipapakita ko po sa inyo ang katayuan ngayon ni Mordecai. Nakarating po siya sa tugatog ng napakataas na position, second to the highest position, which is King Xerxes. Pero ngayon,
siya na po ang pinakamataas, no, after King Xerxes, the emperor or the king during the Persian Empire. King Xerxes imposed tribute throughout the empire to its distant shores. And all his acts of power and might, together with a full account of the greatness of Mordecai. Naging dakila itong si Mordecai. Paano kaya niya narating ang ganitong punto ng kanyang buhay bilang isang Hudyo, bilang isang, a person na itinapon sa malayong bansa. No? When the king had promoted, whom the king promoted, are they not written in the book of the annals of the kings of Media and Persia? Mordecai the Jew was second in rank to King Xerxes, preeminent among the Jews, and held in high esteem by his many fellow Jews. Because he worked for the good of his people and spoke up for the welfare of all the Jews. No? Ngayon ay pag-uusapan natin ang isang napakahalagang pangyayari sa buhay ng Israel. No? Sa pamamagitan ng isa sa mga pangunahing tauhan sa Book of Esther. Pero bago po yun, hayaan po ninyong pangunahan ko kayo sa isang panalangin. Heavenly Father, today, once again, we are so grateful for your holy presence. We are so grateful that you have brought us here, not just in this sanctuary, but in your place of holies. Panginoon, hindi kami karapat-dapat, and yet we are there. Thank you. Thank you, God. At ang aking panalangin, mangusap ka po sa bawat isa sa amin as I proclaim your word in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Praise the Lord. Si Mordecai, sino siya? No? Ano ang karapatan niya? Ano ang kanya para mailuklok sa ganoong posisyon, pangalawa sa pinakamataas na posisyon noong kanyang kapanahunan? No? Kung hindi lang siguro may tataas pa sa posisyon na he could be there. No? Ano ang kay nitong Mordecai na ito? No? Yan po ang ating tatalakayan. Minsan po ay may nagtanong, no, sa isang kino-question kung mayroon bang Diyos. The existence of God is being questioned. What is your proof that there is God? A very complex question, but there is a very simple answer. And the answer is, look upon the Jew. Pagmasdan mo ang bansang Israel, from the ancient time up to this present time, there were many nations, no, na trying to exterminate the kingdom of Israel, and yet sila po ay patuloy na nag-e-exist. Even during the time of the ancient Egyptian Empire, kung saan ang lahat ng mga panganay na lalaki ay the Pharaoh was trying to exterminate. Of course, as we all know, hindi po sila nagtagumpay. The Assyrian Empire tried to, the Babylonian Empire during the time of King Nebuchadnezzar, the Persian Empire, the timeline that we are about to talk, ano po, and the Roman Empire, the Greek, Byzantine Empire, and so on and so forth. Hanggang sa hindi malayong panahon, naaalala natin ang kasaysayang Nazi Germany kung papaano nilang in-exterminate ang 6,000 million Jews. Talagang were so persecuted. And even Russia. Hindi po natapos doon. Alam natin ang bansang Israel hanggang sa mga kasalukuyang panahon ay napapalibutan ng mga bansang gustong sila po ay wasakin. Pero nananatiling isang bansa. The simple reason, because there is God. Mayroong Diyos. Yung Diyos na pinaglilingkuran mo, yung Diyos na sinasamba ko, ay buhay at totoo. Amen. Going back to the book of Esther, the background of the story of, this was written 480 more or less before the time of Christ. Yan po ang timeline. And Mordecai, during that time, was 70 to 100 years old according to the research. And Esther,
the queen during that time was the cousin of Mordecai. Siya po ay naulila at sa kanyang, nung siya po ay maulila, ang nag-alaga po sa kanya ay itong si Mordecai. No? Kaya minsan tatawagin siyang uncle because siya po ang tumatayong guardian nitong si Esther. Until this Esther became queen. You know the story. You may read in the book of Esther, nakikita po ninyo kung paano siyang naging isang reyna. Now, what are the case of Mordecai? Para tawagin siyang isang may karapatan, no? Para siya mailuklok sa napakataas na posisyon. What are the case that we are going to discuss today? Well, number one, Mordecai's key is knowledge from above. Karunungan mula sa itaas, mula sa Diyos. No? Maaari kang maging pantas, maaari kang maging matalino, pero yung karunungang tunay, karunungang go beyond what you can see and hear, what you can observe, it is from above. Minsan ay, nung mailuklok na po itong si Esther, merong isang habilin itong si Mordecai. Minsan magtataka ka, bakit niya ba ito sinasabi? Bakit niya ba ito ang tagubilin ni Mordecai sa kanyang inalagaang si Esther when she became a queen? Esther had not revealed her nationality and family background because Mordecai had forbidden her to do so. Hindi ba? Hindi ba dapat maging proud sila dahil itong si Queen Esther ay isang Hudyo? Hindi ba dapat ipagmalaki ni Mordecai, ipagmalaki mong isa kang Hudyo sapagkat isa rin naman akong Jew? Hindi ba kung meron ka lang koneksyon sa mayor, kilala ko si mayor, no? Kilala ko si gobernador, kilala ko si kapitan, no? Kahit kapitan lang, si konsehal, yan. We always refer to that, connection. Pero hindi. Kakaiba ang iniisip nitong si Mordecai. And I could only conclude that it comes from above. You know why? Because, of course, the background is maraming nagpe-persecute maraming pwedeng mag-persecute kay Esther as, marami kasi nagagalit sa lahi, lipi nitong mga Hudyo. So, for a while, sabi ni Mordecai, just keep quiet. Do not disclose. Hindi naman niya nakikitang sa kinabukasan. There will be a villain, which is Haman, that would be persecuting the entire tribe or the entire Jews. No? Hindi niya pa yun nakikita. Nevertheless, ito po yung kanya mga binibitibong salita. Nagpapakumbaba. Ang isang taong may karunungang mula sa Diyos ay nagpapakumbaba. Hindi nagmamayabang kung ano man o sino man ang kanyang connection. Pangalawa, there was this incident wherein Mordecai was able to take notice sapagkat narinig niya may dalawang nag-uusap patungkol sa assassination plot against the king Xerxes. Pwede naman siya maki-join, pero hindi niya ginawa. Kung ano ang kanyang ginawa, ito ay kanyang isinumbong sa pamamagitan ng kanyang pamangkin o kanyang pinsan na si Queen Esther. But Mordecai found out about the plot, the assassination plot, and told Queen Esther, who in turn reported it to the king, giving credit to Mordecai. Bakit nagkaroon siya? Paano ko nasabing meron siyang karunungang mula sa Diyos? Well, itong taong ito, si Mordecai, as you can expect, nagsumbong siya sa assassination plot against the king and the king made an investigation and it was proven true. Siyempre, kung ikaw ay nagsumbong, kung ikaw ang nakatuklas ng pabor sa hari, what would you expect? You would expect a favor. You would expect a reward. Pero hindi niya natanggap. Di ba nakakasama ng loob? Taas ang kamay ng mga sipsip. Siyempre, walang aamin. Ano? Di ba matapos mong gawa ng maganda, gawa ng maayos, pero wala lang. Tumahimik lang ang hari. Hindi niya pinansin. Pero, itong si Mordecai, hindi sumali sa rebelde.
Hindi sumali sa another assassination plot na natiling nagpapakumbaba. Na natiling nagtitiwala sa kanyang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tamang-tama ang sinasabi ng Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Ano pang sabi rito? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. His own understanding, my own understanding, every time that I give something, there must be a reward in my own understanding. But you do not trust your own. You trust upon the Lord. In all your ways, acknowledge or submit to God, and the Lord God will make your paths straight. Ito po ay katotohanan mula sa Biblia. Charles Spurgeon, discernment, according to him, discernment or knowledge from above or wisdom is not knowing the difference between right or wrong. Kasi nga naman, napakadaling makita ang pagkakaiba ng itim at ng puti. Ang mahirap ay ang almost white and white. It is knowing the difference between right and almost right. Ano ba ang almost right? Ang almost right ay pag sinaktan ka, di gumanti ka lang. Almost right. Tama po ba? No? Pero yung right is, hindi ka dapat gumaganti. Ipinagpapasa Diyos. Amen ba tayo ron? Di ba parang ang hirap umamen? Kasi nga yun yung right. Hindi siya almost right. And it is very hard to understand or distinguish between the two. It is only having the knowledge from above. So that is King Mordecai. Kaya pala, or Mordecai. Kaya pala siya nailagay sa ganoong posisyon. He has that kind of humility. He has that kind of knowledge from above. Next K is kingdom-oriented. Sabihin nga po natin, kingdom-oriented. There are threefold meaning of kingdom that we would like to refer to. The first kingdom is that the kingdom of God in heaven. Of course, itong si Mordecai, alam natin bilang isang Hudyo, pinapaboran ng Panginoong Diyos na hari ng mga hari. Alam niya yon. Kaya siya'y nabubuhay at lumalakad para sa Diyos na si Yahweh. Lahat ng kanyang gagawin should not contradict the commandment, no, the scripture na itinuro sa kanya mula sa malayong saling lahi. Yun yung kingdom na kanyang tinatanaw. Another kingdom is the kingdom of Israel. Saan man siya magpunta, anuman ang kanyang gawin. Kahit nakarating siya o ipinatapon sa malayong lupain, nananatiling kabilang siya sa kaharian ng kingdom of Israel. Dapat malinaw na malinaw yun sa kanyang isip. Pangatlong kingdom that we are referring to right now is, in this congregation, the kingdom of God here on earth. Whatever you do, whatever you say sa mga panahon na ito, it is for the furtherance of the kingdom of God here on earth. Kaya nga po natin ibinabahagi ang salita ng Diyos. Ito, kahit nasa ganitong pamamaraan ay maipapalaganap ang kaharian ng Panginoong Diyos. Amen ba tayo ron? At ito yung taglay-taglay ni Mordecai. Minsan siya po ay nakatuklas, ng pinag-usapan nga natin kanina, ng assassination plot. Pero hindi nga po siya gumaganti, no? Kanina. Ngayon naman, merong isang prime minister during that time ay merong kautusan na siya po ay dapat luluhuran, na dapat magbabow down ang sino mang tao na kanyang makakasalubong. Pero si Haman, or itong si Mordecai, dahil kingdom-oriented, I am a Jew. I belong to God. God gives favor to the Jew. Why should I bow down to that person, no matter how great that person is? No matter how high that position that person belongs to. Kaya ang sabi ng mga royal officials at the King's Gate, no, all the royal officials at the King's Gate knelt down and paid honor to Haman.
For the king had commanded this king concerning him. But Mordecai would not kneel down or pay him honor. Kingdom-oriented. I am a Jew. I belong to God. I should walk according to God's will. Hello. I do not compromise. Alam mo, napakadali naman eh. You just bow down. Napaka mga kapangyarihan yan. He can send you to destruction. He can promote you. He can give you favor. Mag-sorry ka na lang later. Nakaka-relate po ba kayo? No? Mangupit ka na lang para pambayad lang ng Meralco. Sorry ka na lang kay Lord later. No? Pwede naman yun. Almost right. But not right. Then the royal officials at the king's gate, nagtataka sila. Bakit ganito ang taong ito? And they ask, why do you disobey the king's command? Ang mga nakapaligid sa isang taong lumalakad ayon sa katwiran ng Diyos ay nagtataka sa taong lumalakad sa katwiran ng Diyos. Amen ba tayo ron? Pepersonalin ko. Kung ikaw ay lumalakad ayon sa katwiran ng Diyos, magtataka ang mga taong nakapaligid sa iyo. Tanungin mo ngayong katabi mo, nagtataka ba sa iyo ang mga nakapaligid sa iyo? Wala. Tira lang kami ng shot puno. Pareho lang naman di kami. Hindi sila nagtataka. Pero sa Mordecai, pinagtatakahan ng mga nakapaligid sa kanila. At ang sabi niya sa verse 4, day after day, they spoke to him but he refused to comply. Mordecai, madali lang yan. Huwag mong kalabanin ng isang prime minister. Pag kinalaban mo, yari ka. You just bow down. Lahat naman nagbabow down. Ikaw na lang ang hindi. Lahat naman umiinom na ng alak. Lahat naman nagsisinungaling na. Lahat naman ay gumagawa ng hindi tama. Lahat naman 3 na ang girlfriend. Ikaw na lang ang isa. Minsan nga wala pa. Ano na? 35 na. Mga ganong kaisipan. Parang ang dali-dali nang gumawa ng mali. Mordecai. Therefore, they told Haman, ayaw mo kaysa naman hindi namin maisumbong, baka sabihin, kinukonsinti ka namin. They told Haman about it to see whether Mordecai's behavior would be tolerated, for Mordecai had told them he was a Jew. Hudyo ako Anak ako ng Diyos. Ba't ako gagawa ng hindi tama? Bakit gagawa ako ng kalokohan? Bakit ako magko-compromise? Bakit ako makikiayon sa sanlibutang ito? I should walk according to the will of God. Pero alam mo ba, Mordecai? Matagal na kayong nasa ilalim ng galit ng Diyos. Kaya ka nga nandito sa foreign land, Mordecai. Kaya nga hindi kayo pinapakinggan ng Diyos dahil kinalimutan na kayo ng Diyos. Ano at naninindigan ka pa para sa Diyos? Alam niyo pa, pag binahin sa inyo po ang Book of Esther, wala po kayong makikitang salitang Diyos or Yahweh or God. Ibig sabihin, ipinapakita ng Panginoong Diyos, ipinapakita ng Biblia, ang Diyos ay nananahimik sa mga panahong ito ng bansang Israel. Minsan sa ating buhay, no matter how serious or sincere you are in serving the Lord, there are times that you will be praising and worshiping and praying and, wanted to, God, gusto ko magsumiksik sa iyo. Pero yung Panginoong Diyos, nananatiling tahimik. Mayroon pa kayang Diyos? At kung mayroong Diyos, may pakialam kaya ang Diyos sa akin? Bakit ako hindi pinapakinggan ng Panginoong Diyos? Bakit hindi nagpaparamdam ang Diyos? Nasaan ang Diyos? Pagkatapos naririto ang isang napakalaking temptation, ang dali-dali na magsundin at gawin.
Wala namang mawawala sa akin. I would just say, sorry Lord, anyway, you are the God of love. You are a forgiving God. Pero si Mordecai nananatiling tumatayo sa paninindigang ako ay kabilang sa Diyos at ang Diyos na pinaglilingkuran ko, naiintindihan ko minsan, tila baga tahimik siya, tila baga hindi niya ako pinakikinggan, tila baga ang Diyos na pinaglilingkuran ko ay walang pakialam sa akin, pero hindi ibig sabihin walang Diyos. At hindi rin ibig sabihin na walang pakialam ang Diyos sa akin. Sapagkat ang Diyos na mayroon ka kapatid, is in full control of your situation. Amen na tayo ron, ano? Kung ano man ang iyong kalagayan sa mga sandaling ito at pinapaayaw ka ng iyong sitwasyon, pinapaayaw ka ng circumstances. O ikaw yung taong matagal nang tinatawag ng Diyos, pero sige lang, okay na ako sa buhay ko na ito, wag niyo na akong pakialaman, God. Masaya na ako rito. Ikaw ba yung tao na ang dami-dami kasing does not, align with your thoughts and plans and dreams. Pero parang walang pakialam ang Diyos. Akala mo lang yun. Pakibulong nga sa katabi, bulong mo, akala mo lang yun. May pakialam pa rin sa iyo ang Diyos. Kingdom-oriented, kahit saan makarating si Mordecai, hindi pwedeng maalis sa kanyang isip na mayroong iniutos ang Diyos. Deuteronomy chapter 5, verse 9, you shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God. Kahit saan ka makarating, ano man ang iyong ginagawa, napakatayog ng iyong kinaroroonan sa mga sandaling ito. O maaaring ikaw ay nasa pinakamababang bahagi ng iyong buhay. God remains the same. And He wants you to do and act according to His will. Sabi mo, si Mordecai yun Hudyo yun First Peter chapter 2 verse 9. This is what the Bible says. But you are a chosen generation, the New Testament people, the born-again Christian, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. You belong to the chosen generation. Ikaw yun, kapatid. Pakisabi mo nga sa katabi mo, ikaw yun. Mahal ka ng Diyos. Kingdom-oriented. May nagpapaayaw ba sa iyo? Meron bang nagpapatigil sa iyo? Ituloy mo lang ang laban. At kapag hindi mo pinansin at nanatili ka sa iyong paninindigan, this is the promise of God. There is no easy life. Ulitin ko, no? Baka hindi niyo pa narinig. Kung ikaw ay maninindigan, kung ikaw ay magpapatuloy sa iyong pakikipaglaban sa iyong pananampalataya, the promise of the Bible, there is no easy life. Hindi niya pinangakong walang apoy or ilog. Ang sabi niya, kung dadaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. Kung dadaan ka sa ilog, hindi ka malulunod. Ang pangako ng Diyos, kahit dumaan ka sa mga pagsubok at mga challenges of life, hindi ka iiwanan ng iyong Panginoon Diyos. And here comes the trouble. Nanindigan si Mordecai. Ang dali-dali naman kasing mag-bow down so ito na ngayon ang nangyari. When Haman saw that Mordecai would not kneel down or pay him honor, he was enraged. The word is not nagalit. Okay lang sana kung nagalit. The word is not nagtampo. The word is nagalit. Galit na galit, gustong manakit. Si Haman, the villain.
the prime minister, the very powerful. Ngayon, Mordecai ito. No? Sabi ng mga nakapaligid kay Mordecai, patayin mo na yan. Kayang-kaya mo naman yung sabihin sa hari, magpalabas ng batas. Pero itong ginawa ni Haman, yet, having learned who Mordecai's people were, nalaman niyang Hudyo, ganun galit na galit nga siya sa mga Hudyo. He scorned the idea of killing only Mordecai. Hindi pwedeng isa lang. Sa ginawa mo sa akin, hindi pwedeng ikaw lang. Ang buong lipi mo, ipapapatay ko. Instead, Haman looked for a way to destroy all Mordecai's people, the Jews, throughout the whole kingdom. Ang lahat ng nasasakupan ng Haring Xerxes, ipapapatay ko ang mga Hudyo. Ganoon ang sobrang galit sa isang taong nanindigan para sa Diyos. Ang dali-dali naman kasi Mordecai na mag-bow down. Ayan, nadamay tuloy ang buong lahi ng Israel. There is no an easy life, kapatid. Baka akala mo, pag ikaw ay tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas na iyong buhay, si Jesus nga pinako sa krus. Akala mo by the process? That is false doctrine. I'm sorry. I have to say this. Oo naman, sasamahan ka ng Diyos. Oo naman, dadalhin ka niya sa paraiso. Pero yung pagdadaanan mo, there would be troubles in this world. Pangatlo, sa gitna ng trouble, what did Mordecai do? He knelt down. Lumuhod. Lumuhod ang isang taong humaharap sa pagsubok. When Mordecai learned of all that had been done, he tore his clothes, put on sackcloth and ashes, and went out into the city, wailing loudly and bitterly, God, Diyos, hindi ka man nagpaparamdam, hindi ka man sumasagot, hindi man kita naririnig, pero tumatawag ako sa iyo. Tingnan mo yung aking kalagayan. Tingnan mo ang aking kinahinatnan sa pagsunod sa iyo. In every province to which the edicts and order of the king came, and there was a great mourning among the Jews, with fasting, weeping, and wailing. Many lay in sackcloth and ashes. Lahat sila tumawag sa Diyos na parang walang pakialam. Sa Diyos na parang hindi nakikinig. Nevertheless, this is the fourth K. The fourth K is, Mordecai knew his purpose and destiny. It doesn't matter, Lord, kung hindi mo man ako pinapakinggan, kung hindi mo man ako pinapansin sa mga sandaling ito, sa inaakala ko, it doesn't matter. I will still worship you. I will still serve you. I will still do your purpose upon my life. Kaya sinabi niya kaagad kay Queen Esther, baka may magagawa ka, kausapin mo ang hari, ipatigil ang ganitong klase ng order. Please do something. Ano pang sabi ni Esther? Teka muna, tito. Hirap yan. Alam mo bang 30 days nang hindi ang sino man lumalapit sa hari? Sapagkat pag lumapit ka sa hari at hindi ka nagustuhan ng hari, kasama ang reyna, kaya niyang ipapugod ang ulo. Ang hirap nun. Well, ganun ba? Sabi ni Mordecai, ganun ba? Fine. Okay, fine. Ayaw mo Sige. Wala tayong magagawa if that is your decision. Pero tandaan mo, sabi ni Mordecai, never think that because you are in the king's house, you alone of all the Jews will escape. Akala mo ba pag tumigil ka sa paglilingkod, magiging maayos ang buhay mo? Akala mo ba pag tumalikod kay Lord, puro temporary pleasure ang madarama mo? Isang malaking pagkakamali. Akala mo ba pag ikaw ay bumigay at nag-compromise, magiging okay ang buhay mo? Malaking pagkakamali. Queen Esther, akala mo ba dahil ikaw ay nasa kalagayan ng isang napakalaking makapangyarihang hari, okay ka na? Malaking pagkakamali, Queen Esther. For if you remain silent at this time, remember this, Queen Esther,
Relief and deliverance for the Jews will arise from another place. Kung hindi ka gagalaw, kung hindi ka kikilos, kung hindi ka magsasalita, it doesn't mean God shall not accomplish His purpose. But you, sabi niya rito, relief and deliverance for the Jews will arise from another place, but you and your father's family will perish. And who knows? Anong malay mo? Baka kaya ka na dyan sa posisyon na yan, but that you have come to your royal position for such a time as this. Baka kaya ka na dyan dahil mayroong purpose ang Diyos sa iyong buhay. Kaya ka pala nagtatakumpay. Kaya ka pala dumadaan sa pagsubok. Kaya ka pala dumadaan sa sakit. Paghagalingin ka ng Diyos at ikaw yung magiging testimony. Kaya ka pala inilagay sa ganyang posisyon ng iyong buhay, may purpose ang Diyos. Hindi ka na born again lang nang walang ipagagawa ang Panginoon. God has a destiny, whatever your situation right now, mayaman ka, mahirap ka, duruso ka, that is not your destiny. Your destiny and purpose is to give glory to God through the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. How does prayer work? Sumunod si Esther, praise the Lord. No? Nanalangin. Anong nangyari? Siyempre ang Diyos, akala mo lang, walang pakialam. Akala mo lang hindi nakikinig. Akala mo lang wala na siya. Kapatid, hindi totoo yun. Alam na alam pa rin ng Diyos ang iyong kalalagayan. Alam na alam pa rin ng Panginoong Diyos ang iyong mga impit na hikbi. Alam na alam pa rin ng Panginoong Diyos kung anong pinagdadaanan mo. And when he saw Queen Esther standing in the court, eto, lumapit na po siya sa hari. He was pleased with her and held out to her the gold scepter that was in his hand. So Esther approached and touched the tip of the scepter. Nung lumapit po siya sa hari, itinaas ng hari ang kanyang gintong setro at lumapit po si Esther, nalugod ang hari sa kanya. Isang himala. Pangalawang himala, that night, tingnan niyo po, no? Ginawa ng Diyos. The king could not sleep. Ang dami-dami namang gabi, pero itong gabi nito kakaiba, hindi siya makatulog. Hindi naman siya nagpi-Facebook. Hindi naman siya nakikimarites. Basta hindi lang siya makatulog. Bakit? May purpose. May ginawa ang Diyos. He ordered the book of the Chronicles, the record of his reign, to be brought in and read it to him. And it was found recorded there that Mordecai had exposed Bigthana and Teresh, two of the king's officers who guarded the doorway, who had conspired to assassinate King Xerxes. Ayun, naalala ng hari. Ipinaalala ng Diyos sa hari. Kaya pala hindi siya makatulog. Grabe. Ano pa yung number 3? What honor and recognition has Mordecai received for this? The king asked. Nothing. Wala. Ganun ba? Pambihirang galing ng ginawa niya sa akin. Wala siyang pabuya. Kapatid, kung wala ka mang pabuya ngayon sa mga pagpapagal mo, okay lang. Hindi natutulog ang Diyos. Hindi nakakalimot ang Diyos. Alam ng Diyos ang iyong pinagdadaanan. Isang araw, magbubunga ang lahat ng iyong pagpapagal para sa Diyos. Hallelujah! Proverbs 21:1. The king's heart is in the hand of the Lord. The heart and the mind ay nasa kamay ng Panginoong Diyos. Like the rivers of water, He turns it wherever He wishes. Kung ang isip at puso ng hari ay kayang iliko ng Diyos, ano ba naman yung sitwasyon mo sa iyong buhay? Kayang-kayang baguhin ng Panginoon. Kayang-kayang ayusin. Kayang-kayang gawing testimony kung anuman ang mga tests na dinadaanan mo sa kasalukuyan. Ipaglaban mo lang. Bago ko po tapusin, ikukwento ko po ang aking matagal lang na ikwento. Some of you have heard this, my testimony. Alam niyo po, nung ipinagbubuntis po ako ng nanay ko,
Tatlo po kami magkakapatid, pangatlo ako. At napakahirap ng buhay. And my mother wanted to abort me. Ginawa po ng nanay ko, nagbubunot. Uso pa yung bunot noon. Nagsisibak ng kahoy. Nag-iigib. Para lang malaglag. Obviously, hindi naman nangyari yun. Nandito ako ngayon. Wala sana kayong, kulang sana yung poging preacher nyo, no? Nung ako po yung nagbibinata, nasa college na po ako, napaaway ako, talagang bugbog. Puro dugo. At nung ako po ay working student, nagtrabaho po ako sa construction, as construction boy, yun pong mixer, nasa 4th floor po kami, muntik na po ako maisama doon at mahulog. Sementadong Reynaldo sana ako ngayon. Kamakailan lang po, 5 years ago, 4 times na ipasok po ako sa emergency room. Palpitate. Tataka, nakakapagtaka. Eto pa rin, buhay pa rin. Alam niyo kung bakit? Hindi ko lang napag-iisip eh. Bakit ginawa ng Lord na iligtas ako? Dumating pa nga sa punto na nagkaroon ako ng dengue. Hindi namin alam na dengue yung ate ko, dadalhin ako sa albularyo. Grabe. Pero alam nyo, iniligtas ako ng Panginoong doon sa lahat ng mga iyon. Alam nyo kung bakit? Para patunayan sa inyo na mayroong Diyos na buhay, na nag-iingat, na nagpapala, para ipahayag ang kabutihan ng Panginoon sa maraming tao. Now I'm talking to you. Ikaw na gusto nang sumuko sa buhay. Now I'm talking to you na gusto nang i-give up ang iyong ministeryo. Now I'm talking to you na matagal ka nang tinatawag ng Diyos, bumalik o maglingkod, pero umaayaw. Baka akala mo, kinalimutan ka ng Diyos. Hindi. Mahal ka pa rin ng Diyos. At gusto ka pa rin gamitin ng Panginoon sa kabila ng lahat. Ilaban mo lang yan at sasamahan ka ng Panginoon. And if that is your prayer, pwede pa kita kanyang tumayo at sama-sama nating ipahayag ang kabutihan ng Diyos ng Kristiyano in Jesus' name.